Let's open our Bibles to Malachi chapter 3, verse 7. Malachi chapter 3, verse 7. Let's read this all together. Even from the days of your fathers, buksan po natin yung Bible natin, wag po tayo umasa sa screen. Let's read the whole verse po. Let's read this all together. Ready? Read. Even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances, and I have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Let's pray. Let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you for this time that you've given to us, the opportunity to learn from your word. Give us knowledge, wisdom, and understanding. All the glory belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. You may now be seated, please. Thank you. So sa Malakay, chapter 3, verse 7, bigyan ko lang yung background. Si Malakay, prophet siya. And he's a messenger. Ang pangalan niya is, literal na meaning ng, naka-airplane mode po yung phone ko. Pero nandito lang kasi. So, ang literal na meaning ni Malakay, nasa na? Ito. Ang literal na meaning ng Malakay niya, ng name niya, is a messenger of God. Okay? Ang sinabi dito binasa natin Malakay chapter 3 verse 7, return unto me and I will return unto you, saith the Lord of hosts. Faith is more than believing God for eternity. It is learning to trust Him every day. Pananampalataya natin, hindi lang yan yung naniniwala ka na sa Panginoon sa eternity, pero it is learning to trust Him every day. Every single day, you're trusting God. Every single day, you're acknowledging Him, yung faith na meron ka. The Christian life is not about believing God for eternity. It's about trusting Him every day. Ganun rin yung pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Hindi ka namumuhay dahil naniniwala ka lang sa eternity. Namumuhay ka, yung faith na meron ka, yung Christian life na meron ka, pag araw-araw na naniniwala ka sa Panginoon. Hindi ka pwede maging Kristiyano lang kada linggo. Magiging Kristiyano ka on a daily basis. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pag Sunday, sabi mo, Kristiyano ako ngayon. Paglabas mo ng simbahan, pag hubarin ko na yung pagiging Kristiyano ko, hindi na ako Kristiyano, normal na tao na uli ako. Normal na ganito na kagad ako. Ganun ba yon? Hindi, di ba? Hindi ganun yung pagiging Kristiyano. As the Bible reminds us, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Faith is choosing to depend on God's strength instead of our own, remaining faithful through trials, overcoming fear with trust, and faithfully managing everything He has entrusted us. So yung pananampalataya daw, yung faith na meron ka, is you're going to choose to depend on God's strength. You're instead of your own. You're not going to do everything in your own way. Hindi mo gagawin yung mga bagay na sa sarili mo paraan. Kung paano mo solve yung problem mo, kung paano mo ayusin yung trabaho mo, you're going to remain faithful kung may mga pinagdadaanan ka, ino-overcome mo yung takot ng pananampalataya o ng pagtitiwala, and faithfully managing everything He has entrusted you. Lahat ng pinagpaubaya sa atin ng Panginoon is minamanage mo na maayos. Pero alam nyo, yung mundo, the world constantly pulls us in the opposite direction. Yung mundo naman, hinihila naman tayo sa opposite direction. Kung yung pangako ng Bible, ang gusto ni God is maging faithful ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, yung mundo naman, hinihila ka pabalik. Diba? Excuse me. It teaches us to rely on ourselves, be controlled by our circumstances, and pursue temporary treasures instead of eternal ones. Diba? Isipin mo, ilang Kristiyano na yung, sino ba dito yung nahihirapan sa buhay? Maraming payables, maraming bayarin, patong-patong na utang, or whatnot. Marami yan, di ba? We have that. We have our own problems. At kung sa mundo, ang sasabihin nila, humanap ka ng racket, mag-ipon ka ng trabaho mo, gawin mo yung trabaho mo lahat, pagurin mo yung sarili mo, ganyan, etc., etc. Gawin mo sa sarili mong paraan, which is a normal thing in the world. Nandiyan yung may makikita ka pa, isugal mo yan. Pag nagsugal ka, dodoble yan yung pera mo, gagawin natin ano. Di ba kaya nga na si Ivana,
'di ba? Parang namigay siya ng iPhone, pero anong kabaliktaran nun, anong kapalit nun, mag-register ka dapat naka-register ka dun sa online gaming site nila. And, sad to say, yung mga middle class or less than middle class, naglalaro ng sugal, nababaon sila sa utang. Hindi yan yung mga ang ano nila is mananalo ka ng malaki, kakahabol mo sa panalo ng malaki, hindi mo namalayan, natalo ka na pala ng mas malaki pa. Imbis na pangkakain niyo, pinangsusugal niyo. Imbis na, kung ano man yung paggagastusan mo, pambili ng, gamot, ganyan, pinangsusugal mo, eh, yun yung makamundong paraan. Gagawin mo sa sarili mong paraan. Magtitiwala ka sa sarili mong kakayanan. Magtitiwala ka sa kung anong kayang i-offer sa'yo ng mundo. Ang turo ng mundo, magtiwala ka sa sarili mo, kaya mo yan. Gawin mo sa sarili mong paraan. Little by little, our hearts can drift away from God without even realizing it. That is why God's invitation in Malachi is so powerful. Return unto me, and I will return unto you. Bakit niya kaya nasabi yon? If you're going to read Malachi, nandiyan kasi yung matitigas na ulo ng Israelites. Kasi galing sila sa Egypt, umalis na sila sa Egypt, tapos napunta na sila sa Israel. And yung Israelites, hindi na sila naniniwala, parang tumigas na yung ulo nila. Parang ngayon, yung generation natin ngayon, na mas pipiliin ng mga tao, magpahinga na lang, hindi magsimba, hindi magbigay ng tithes. If you're going to read Malachi, let's read Malachi again. Chapter 3 and verses 7, ang lagi kasi natin binabasa is yung 3 verse 10. Alam ko yan, 3 verse 10 and 11. Basahin natin yung Malachi chapter 3 verses 7 to 12. Yan. Let's read this all together. Even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein we have robbed thee? In tithes and offerings. Ito, sige, verse 8 muna tayo. Sabi ito, magnanakaw ba sa akin yung Panginoon? Yet ye have robbed me. Sabi, paano namin kinakawan? Eh, ikaw yung may-ari ng langit at lupa. Ang sabi dito, in tithes and in offerings. Yung mga Israelites noon, hindi na sila, isipin mo, yung issue before, hindi ko alam kung anong year to, BC before Christ to. Kasi, wala pa si Jesus Christ ito, hindi pa na-prophesy pa lang dito. So, sabi dito, isipin mo panahon na yon, nagnanako na yung mga tao ng tithes and offerings. Di ba? Ngayon ba, sa panahon ngayon, halimbawa, kumita ka. Ito yung pinaka natutuwa ako na na-instill sa akin ng parents ko. As young as we are, lagi akong tinuruan kami magbigay ng offering. Nung bata kami, binibigyan kami ng baon. Kahit magkano lang yan, maliit na baon lang yan. Sabi niya, sa baon na binibigay sa iyo, magtabi ka ng tithes. Hanggang sa tumanda na kami, kada may sweldo, ang lagi kong alisan, hindi ko dapat maggastos yung tithes. Diba? Pero sa panahon ngayon, ay sige, maintindihan ako ng Panginoon, gipit na kami. Sakto lang yung sweldo namin. Alam mo yung pagsweldo mo, sweldo ka, tapos makikita mo yung sweldo mo, ibabawas mo yung expenses mo, ito na lang yung matitira. Tapos, wala na, hindi ka na makakapag-offering hanggang sa mag-pile up na. Nangyayari ba yon? Yes, it happens. Kaya ang gawin nyo, unahin nyo tanggalin yung tithes nyo and offering nyo. Kasi sa Panginoon yan eh. So, pag hindi nyo ginagawa yan, sabi ng Bible, ye are robbing me. Sabi, kailan kayo nagnakaw? In tithes and offerings. Pag hindi mo daw binibigay yan, ibig sabihin nagnanakaw ka sa Panginoon. Verse 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Yung buong Israelites daw, yung buong Israel daw, nagnakaw. So, anong nangyayari? Sumpa sila, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. Kasi tandaan nyo mga kapatid, pag hindi nyo binabalik yung offerings nyo sa Panginoon, pag hindi nyo binabalik yung tithes nyo, may sumpa yan. And ngayon, sabi mo, ba't kaya parang bigat-bigat ng kamay niya sa akin? Baka mabait naman akong tao, ganyan. Baka sa aspect ng offering, hindi na natin nababalik. Sabihin natin, ay, offering, ano naman yan, mayaman naman na yung church. Tandaan nyo, hindi nyo binibigay yung offerings nyo, hindi para sa church, para sa Panginoon yan. It's your personal commitment with God.
'Di ba? Etong building na 'to, nagagamit lang 'yan, ginagamit 'to bilang, bahay pananambahan, pero tayo yung church. So, ibalik natin yung offering natin. Kung matagal ka nang hindi nag-offering, kung matagal ka na, sabi lang ng Bible, "Return unto me." 'Yan, babalikan natin 'yan. And sabi pa verse 10, eto naman yung pangako. Lagi natin binabasa 'to kada may magbibigay ng offering, mag-offering tayo. "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it." Isipin niyo yung pangako ng Bible, na 'pag binibigay mo daw yung tithes mo into the storehouse, there may be meat in my house. Meron daw dito magagamit para sa simbahan. That they may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord. Anong gagawin niya? Anong sabi nga, to every promise, there's a premise. Ano yung pangako ng Bible? If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Kaya siguro, hindi bumubukas yung bintana ng pagpapala o yung nag-uumapaw na pangako sa iyo ng Biblia kasi hindi natin nagagawa yung prerequisite. Ano ba yung prerequisite ng blessing na yan? Bring ye all the tithes into the storehouse. Balik mo yung offering mo. May kasunod pa yan. Verse 11, "And I will rebuke the devourer for your sakes, and shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts." I will rebuke the devourer. I will rebuke yung mga Mars pautang. I will rebuke yung mga ano pong ulam nyo ngayon o kaya yung mga nangangamusta, no? Naka-receive na ba kayo ng chat, ng text nyo na kamusta? Yung kamusta, anong kasunod ng kamusta? Pautang, di ba? Kaya ako, pag may mga nangangamusta sa akin, sasabihin ko, wala akong pera agad. Hindi, biro lang. Wala nangangamusta sa akin, para-parehas kami naghihikaos eh. Di ba? Yung mga katumbas na mga, "Ay, kamusta ka naman?" ganyan. O kaya yung mga, "Inaanak mo naman to," ganyan. Di ba? Marami. There's a lot of person or people experiencing that. Baka kaya hindi inaalis yung devourer. Sabi ng Bible, no? "I will rebuke the devourer for your sakes, and shall not destroy the fruits of your ground." Hindi daw hahadlangan yung fruits of your ground. Kung ngayon hindi ka naman nagtatanim, baka sa trabaho mo yan, yung sweldo mo, or yung mga bunga mo, saith the Lord of hosts. Pangako yan ng Bible. Hindi tao yung nagsabi niyan. Pangako yan. Si Prophet Malakay yung nagsabi niyan. Parang yan yung sayings na sinasabi na pinapasabi ni God sa kanya sa mga tao ng Israelites, sa mga Israelites. I-rebuke niya daw yung devourer for your sakes. Pero ano yung prerequisite nga again? "Bring ye all the tithes into the storehouse." Verse 12, "And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts." Okay. So, kaya niya sinabi yan kasi masyado nang malayo yung mga Israelites. Ginagawa na nila yung paraan ng tao, sa tao, hindi na paraan ng Diyos. Kaya ngayon, sa ating mga kapatid, ito yung lagi nating sasabihin. Ano sabi sa Malakay chapter 3 verse 7? "Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts." Bumalik ka lang sa akin. Malayo ka na ba sa Panginoon? Bumalik ka lang sa Kanya. Alam nyo, kahit anong layo mo sa Panginoon, naranasan mo ng lumayo sa Panginoon, naranasan mo ng lumayo, lumapit, kahit alam nyo, sabi nga ni Pastor Fred De Vega in one of his preachings, sa revival meeting rin yun, I think parang 4 years ago or 5 years ago, if I remember it right. Kahit nandito ka sa simbahan, pwedeng nagbabackslide ka pa rin. Kahit nakaupo ka dyan, kahit nagsisimba ka dyan, nagbabackslide ka pa rin. Sa paanong paraan? Pag hindi mo tinatanggap yung preaching. Pag yung puso mo, mali pa rin. Pag nandito ka lang para, kasi pinagsimba kami. Kasi mapapagalitan kami pag di kami nagsimba eh. Or hinahanap kami para lang masabi ng tao, nagsimba kami. Pag mali yung puso mo na umattend ka sa simbahan, you're backsliding. At pwede bang habang nandito ka sa simbahan, malayo ka sa Panginoon? Pwede. Pwede bang habang nandito ka sa simbahan, puno ng galit yung puso mo? Pwede. Nangyayari yan. Pwede ba nandito ka sa simbahan na ginagawa mo yung paraan na gusto mo? Pwede. Nangyayari yan. Pero it's never too late. Why? Ano sabi? Malakay chapter 3 verse 7? "Return unto me." Ano sabi ng Bible? Ano sabi ng ni God?
pag bumalik ka sa kanya, ang sabi niya, pag bumalik ka sa akin, para ba siyang sino ba dito yung may boyfriend, may girlfriend ka ba? Wala. Sino ba may girlfriend dito? Girlfriend pa lang. Josh, wala. Walang may girlfriend? Walang magpapakasal? O ano? O ikaw na lang, Kuya Josh. Pag halimbawa nagkasala kay Ate Rachel, pag halimbawa pagbalik mo, questioning ka ba, di ba? Marami pang tatanong. Marami pang itatanong, anong ginawa mo, ganito, ganyan. Pero si God, hindi ganun. Ano sabi niya? Bumalik ka lang sa akin. Ano nung pangako niya? And I will return unto you. Huwag tayong mahiyang bumalik sa Panginoon. Huwag tayong mahiya na para sabihin natin, masyado na ako malayo sa Panginoon, nakakayahan ng bumalik sa simbahan. Katulad na lang yung sinasabi ng pastor natin, kinapalan mong yung mukha mong gumawa ng mali. Kapalan mo rin yung mukha mo gumawa ng tama. Bumalik ka lang. Mahirap bumalik, oo, kasi nakakahiya. Pero mas nakakahiya kung hindi ka na babalik sa pananambahan. Kung hindi mo na ibabalik yung pananampalataya mo. Kung hindi mo na ibabalik yung puso mo sa gawain ng Panginoon. So while you're here, return unto me, saith the Lord. Huwag natin gawin yung paraan natin. Kasi nasubukan mo na yan eh. Nagawa mo na yan. At hindi pinagpala ng Panginoon. Sige, siguro nakakadama ka, baka inaani mo pa yung blessing na tinanim mo in the past. Dahil nung naging faithful ka. Tapos paano pag naubos na yung cards mo na ito, halimbawa may leaflets ka, ito yung mga blessing, ito yung mga ginawa mong blessing in the past eh. Paano pag naubos na yun? Puro na pagre-rebelde yung tinanim mo, puro na galit or what not. It's not good. Ano sabi ng Bible? Return unto me and I will return unto you. Huwag sa paraan mo. Kasi stagnant yan. Kahit anong layo mo sa Panginoon, lumalayo ka lang ng lumalayo, siguro nasa isip mo, naka 1,000 step na ako palayo sa Panginoon. Ito, halimbawa, ito yung Panginoon, nandito na ako, ang layo ko na sa Kanya. Okay? Steve, okay ka lang yan. So, ang layo ko na sa Kanya. Ang layo ko na sa Panginoon. Pero, ang sabi ng Bible, return to me, pag bumalik ka sa Kanya, nandyan pa rin siya sa tabi mo. I will return unto you. Yun yung pangako ng Bible, na huwag kang lumayo sa Kanya, lumapit ka lang sa Kanya, at babalik siya sa inyo. God lovingly calls us back to Himself, not merely to improve our circumstances. Hindi para, pag bumalik ako sa Panginoon, magiging maayos na kagad yung buhay ko. Ganun ba kaagad? Pwede, pero, sabi niya, kaya niya pinapabalik, but to restore our fellowship with Him. Returning to God begins by surrendering every area of our lives to His Lordship. Our heart is like a house with many rooms. Yung puso kasi natin, parang yung bahay na maraming kwarto. Meron 2 bedroom, 3 bedrooms, 4 bedrooms, ganyan. Ano yung mga rooms na yun? Family, finances, work, relationships, future, and private life. And so much more. Too often, si Jesus Christ, inaalaw lang natin sa ibang rooms. And the other rooms are closed. The rooms where worry, fear, anxiety, frustration continue to dominate are often the very rooms we have not fully surrendered to Christ. When Jesus is welcomed into every room of our lives, He replaces fear with peace, anxiety with confidence, and self-reliance with faith. Do you still rely on yourselves? Wag. Have faith in God. Magtiwala ka sa Panginoon. Ibuksan mo yung puso mo fully. Yung lahat ng rooms, i-unlock mo, at papasukin mo si Jesus Christ. God invites us to open every door, return to Him with our whole heart, and trust Him completely. As we do, we will discover that life of faith is an active response to God's grace. A life that depends on His power, remains faithful in suffering, chooses faith over fear, and honors Him in every area of life. Hindi lang sa isang area, hindi lang sa isang aspect. Siguro, sabi mo, faithful naman ako sa Panginoon sa ganitong area. Paano naman yung iba? Diba? Faithful naman ako sa giving Paano yung church attendance? Faithful naman ako sa church attendance. Paano yung soul winning? Faithful naman ako sa paano yung Bible reading? Tandaan natin mga kapatid, it goes hand in hand. Lahat ng ginagawa natin, hindi pwede sa isang bagay lang. Kung faithful ka sa Panginoon, gagawin mo lahat para sa Kanya. In everything that we do.
John chapter 3, this is important because Jesus says, you must invite Him into your life, to the rooms of your heart, in order to see life as it truly is, in order to see the kingdom of God. John 3:36, ang mga bisita natin, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. We were once far off, have been brought near by the blood of Christ. Ephesians chapter 2, verse 13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off and made nigh by the blood of Christ. Kasi bakit? Normal daw sa atin na malayo sa Panginoon. Kasi nagkasala tayo. We have disobeyed Him and kept Him in our lives. Kasi yung kasalanan separates us from God. At sabi, lahat daw tayo nagkasala. Sino ba yung walang kasalanan? Sino yung walang bahid dong is dito? Meron ba? Wala naman. Kasi sabi ng Bible, Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat daw tayo nagkasala. Have you ever broken God's law? Ano ba yung sa 10 Commandments? No other gods, no idols. Do not misuse God's name. Remember the Sabbath. Honor your parents. No murder, no adultery, no stealing. Yung 8 commandment. No lying and no coveting. Pag na-break mo daw yung isa sa mga yan, nagkasala ka na. And so much more. Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. We deserve God's judgment. Yan yung deserve natin. Lahat tayo, we all deserve hell. Ano ba yung deserve natin sa buhay na to? Di ba? We deserve hell. We don't deserve anything. Bonus na lang yung mga blessings na natatanggap natin. Because, why? We are all sinners. Eternal life is a free gift. Hindi yan automatic. Ang regalo, hindi mo makukuha pag di mo tinanggap. Di ba? Kahit nga yung mga nabunot na sa hindi ako naniniwala sa swerte. Siyempre, nagpipreach ako so hindi ko pwede sabihin yung swerte. Ganyan. Hindi ako naniniwala sa swerte, pero naniniwala ako sa blessing. Pero yung kuya ko kasi swerte talaga yan sa mga raffle. Malas lang siya sa kaibigan. Bakit? Isang beses nanalo siya ng TV. Yung malaking TV, no, Ahmed? Pero may kaibigan siyang Hamed Masay. Na-text siya, nasaan ka? Sunduin na kita, uwi na tayo. So, sinundo ni Hamed si kuya. Sa, company something nila. Sinundo niya si kuya. So, pag may mga tumatawag kay Kuya Jeff, sabi na, saan ka, nanalo ka ng grand prize, nanalo ka ng TV. Eh, hindi mo pwedeng ma-claim yun nang wala ka doon. Okay? So, you see the picture? Nanalo siya, pero wala siya doon. I think, maraming beses pa yan. Kasi masyadong si Kuya Jeff, parang sobrang kabaliktaran ko yan. Gusto niya palagi na maraming nakikipag-socialize, ganun. So, si Hamed kasi bigla siyang inuwi. So, may utang ka palang TV kay Kuya Jeff. No? Nanalo siya. Ganun rin yung everlasting life. Hindi mo yan pwede ma-claim kung hindi mo tatanggapin. Kung wala ka doon. So, the gift, you must receive it. It's not automatic. If you never receive God's gift, you will never have it. So, nandiyan na yung regalo ng Panginoon eh. Nandiyan na, binigyan niya na sa atin. In-offer niya na sa'yo yung eternal life. Pero hindi yan, nandiyan lang yan, pero hindi mo makukuha yan kung hindi mo tatanggapin. We could not reach God by ourselves. Nobody else could do it. Why? Because we are all sinners. Kung sino man magsasabi na ako yung magiging daan para umabot kayo sa langit, sinungaling yan. Kasi bakit? Lahat tayo nagkasala. Lahat ng taong isinilang nakagawa yan ng kasalanan. Walang tao makakapagsabi, ako mismo nakikipag-usap ako sa Panginoong Jesus na diretso, ililigtas ko kayo. No. That's why Jesus came to bring us to God and give us eternal life. Jesus took the punishment we deserve for our sins to take away the sin barrier between us and God. Kasi nung nagkasala tayo, separate tayo, may barrier na. We have sinned, we have broken His commandments, we have been neglecting God, we are disobedient. 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Anong kailangan natin gawin? Repent, magsisi ka, turn from your sin and false beliefs, at believe,
Trust Jesus alone for your new life. Maniwala ka. Jesus Christ is your personal Lord and Savior. He died for your sins. Siya yung na walang kasalanan, nagsilbing kasalanan para sa atin. So, halimbawa kung ako, may utang ako kay Dan, tapos binayaran ni Wayne, hindi ko na kailangan magbayad kay Dan kasi binayaran na ni Wayne. Ganun yung ginawa ni Jesus Christ. Siya na yung nagbayad ng kasalanan natin. Ano na lang kailangan mong gawin? Repent, believe, and receive. Ask Him to come into your life and save you. Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kahit ikaw pa yung pinakamasamang tao sa mundong ibabaw, namatay si Jesus para sa iyo. Kaya huwag mong gawing dahilan na ako yung masama ako sobrang layo ko na, sobrang sama ko na, dami ko na nagawang kasalanan. Tatanggapin pa ba ako ng Panginoon? Tatanggapin ka pa rin niya. Namatay siya hindi para sa iisa. Namatay siya para sa lahat. Ang sabi nga ng Bible, return unto me, and I will return unto you. Christ died for you. Romans chapter 10 verse 9, 10 and 13, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tumawag ka daw sa pangalan ni Jesus at maliligtas ka. Believe God loves you and made you for His purposes. Believe you were made to last forever. Believe that no matter what you've done, God wants to forgive you. Gusto kong patawarin ng Panginoon. Kahit ano pang bigat ng kasalanan na nagawa mo. Kahit ano pa yung kasalanan tingin mo sobrang bigat, willing kang patawarin ng Panginoon. Believe that no matter what you've done, God wants to forgive you. Receive Jesus into your life as your Lord and Savior. Receive His forgiveness for your sins. Whoever accepts and trusts the Son gets in on everything, life complete and forever. To follow Jesus, we must decide whether we live for ourselves or for God. You may hesitate wondering whether you will have strength to live for God, pero to follow na yan, God will give what you need if you will just make the choice to live for Him. 2 Peter chapter 1 verse 3, according as His divine power hath given to us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Everything that goes into life of pleasing God has been miraculously given to us by getting to know personally and intimately the one who invited us to God. Get to know God more. Kilalanin mo yung Panginoon. Kilalanin mo yung pwede niyang gawin para sa'yo. Alamin mo yung kaya niyang gawin para sa'yo. Alamin mo rin yung kaya mong gawin para sa Panginoon. Tanong ko ulit, malayo ka na ba sa Panginoon? Nahihiya ka na ba sa Panginoon? Parang, nahihiya na ako. Hindi yan parang tao. Na pag, may nagawa akong kasalanan dyan. Alam mo yung may nagawa kang kasalanan sa tao, tapos nahihiya kang, hindi ka makatingin sa mata niya, nahihiya kang pansinin sa ano niya, ganyan. Kasi tao yan. Pare-pares kayong tao. Pero anong pangako ng Bible? Ano daw sabi ni God? Return unto me, and I will return unto you. Bumalik ka lang sa Kanya. Balik lang tayo. Kung feeling mo malayo ka na sa Panginoon, one step back and one step forward to God, nandiyan na siya kaagad para sa'yo. Hindi tao nagsabi niyan. Panginoon nagsabi niyan. Sumutiwala tayo sa Panginoon. Return to God. Paano? Paano ba ako babalik sa Panginoon? Number 1, by trusting God's power. A right relationship with Jesus is foundational to every area of your life. Through a secure relationship with Jesus, you can grow and change in ways that are impossible to do without one. In truth, we can't accomplish anything without God. Alam nyo, there's so much we can only accomplish without God. Ano yung mga pwede mong gawin na wala yung Panginoon sa buhay mo? Kaya mo ba isa-isahin? Ano ba yung mga blessing na tatanggap mo na wala yung Panginoon sa'yo? Kaya mo ba isa-isahin? Pero with God, everything is possible. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. For I can do everything through Christ who gives me strength. The challenge can seem impossible when we make any major change in our lives. Marahil, ano yung mga major change mo? It's impossible when we try to do it on your own. Para ano ba yung mga major changes? Yung
bahay, lilipat ka ng bahay, magtatayo ka ng business, magpapakasal ka, or whatnot, any major changes, it seems impossible. Di ba? Pero with God, everything is possible. Why? God's strength working through our faith will turn the impossible into possible. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Marahil struggling ka sa business, struggling ka sa schoolworks, struggling ka sa academics, struggling ka sa work mo. Hindi ka makaklose ng business deals, hindi ka makaklose ng ah, hindi ka makaklose ng kahit anong sa client or whatnot, or may mga issue ka sa trabaho, napupolitika ka, o ano, mahirap yan sa paraan mo. Ano, sa paraan ng tao, ano gagawin mo? Gumanti ka. Magnakaw ka. Sabi ko nga di ba? Natawa ako, may kausap akong tao. Sabi ko sa kanya, ano ba to? Nahihirapan ka ba sa ano mo? Lokohan lang naman namin to. Huwag niyo po seryosohin. Sabi ko, nahihirapan ka ba sa trabaho mo? Ay, nahihirapan ka ba sa pera? Parang hirap na hirap ka ba sa pera ngayon? Mag-isip ka nga ng pwede natin gawing illegal. Yun yung advice ko, sabi niya sa akin, ang sagot niya, yung wala na nga akong ginagawang illegal, namang problema na ako, dadagdagan mo pa yung problema ko. Di ba? Naloloka kami. Which is true. Minsan ganun yung nagiging thinking ng tao eh. Para makalagpas ka sa mga kailangan mong gawin, kailangan mong gumawa ng mali or what, gagawin mo sa paraan mo, hindi sa paraan ng Diyos. Yun yung tinuturo namin sa inyo. Huwag nyo gawin sa paraan nyo. Nahirapan kang mag-close ng business deals or whatnot, or clients, or sa work, or sa academics. Bumalik ka sa Panginoon. Trust God. Pray. Believe me, prayer can do a lot of things. Kung hindi ka siguro, mag-reflect ka sa buhay mo, when was the last time I prayed? When was the last time I really talked to God? When was the last time I really trusted Him? With everything that I do, with everything that's been going on in my life, when was the last time na kinausap ko si God? At humingi talaga ako ng tulong niya. O baka naman masyado na tayo naging comfortable na nagtitiwala na tayo sa sarili natin. Kasi alam niyo yung pag natutunan mo na yun sa trabaho mo, nagiging routine na lang na gising ako, pasok ako, madali naman yung trabaho ko. Marahil pag teacher ka, matuturo lang ako, meron ka ng anong tawag doon? Lesson plan. Meron ka ng lesson plan, or pag sa work ka naman, pag sa corporate ka naman, pag month end, mag-adjust ka ng mga adjustments, or kung wala namang issue, parang yung mga adjustments mo, recurring adjustments, gagawin mo lang ng gagawin. Or pag sa, ano naman, kung doktor ka naman o sa business ka naman, ganyan, order ka lang, bigay. Naging routine na lang. Parang nakasanayan mo na lang. Nawala na yung nung nag-uumpisa ka, Lord, tulungan niyo po ako sa trabaho na meron ako. Wala na yung, Lord, tulungan niyo po yung mga business deals na kakausapin ko. Lord, tulungan niyo po ako sa promotion ko. Nawala na yung, Lord, tulungan niyo, yung bago ka makapasok sa company, Lord, tulungan niyo po ako sa interview ko. Di ba? Or bago ka magano, Lord, tulungan niyo po yung gagawin ko. Dati puro tayo, Lord. Ngayon, gigising ka na, cellphone na, Facebook na, or what not. Hindi ka na nagtitiwala sa Panginoon. Nangyayari yan? It happens. Pag naging routinary na lang yung ginagawa natin, pag naging feeling mo, ang dali-dali na lang. Di ba? Parang tingin mo, kaya mo na sa sarili mo, which is mali. Why? No matter how big or small, trust God. Bakit? Tandaan natin, in everything that we do, we should honor God. Anything you can do in your own strength doesn't require faith. When faith is not required, we're living faithlessly. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Na lahat ng kaya mo nang gawin sa sarili mo, hindi na kailangan ng faith niyan or in your own strength. You're living faithlessly. When you come to Christ in acknowledgement of your weakness, He often turns your greatest weakness into your greatest strength. Ano yung kwento mo? Na yung weakness mo, in-offer mo kay God, marahil sa ugali, marahil sa business, or whatnot, when you offered it to God, yung weakness mo, naging strength mo. But pwede mo kaya yan gawin sa sarili mo kakayahan? Hindi. Yung problema mo sa family, hindi mo yan masasolve on your own.
Yung problema mo sa work, hindi mo yan masosolve on your own. Yung problema mo sa business, hindi mo yan masosolve on your own. Yung problema mo financially, hindi mo yan masosolve on your own, solve on your own. But you can with God. Balik lang tayo sa Panginoon. Magtiwala uli tayo sa Panginoon. Kung paano ka nagtiwala sa Kanya sa startup, magtiwala ka uli sa Kanya ngayon while you're booming. Kung paano ka nagtiwala sa Kanya bago ka makakuha ng trabaho, magtiwala ka uli sa Kanya na bibigyan niya yung promotion niya sa'yo. Paano ka nagtiwala sa Kanya sa unang business deal mo, magtiwala ka pa rin sa Kanya sa pang 100 business deal mo. Magtiwala ka sa Kanya sa kung paano ka nagtiwala sa unang pasyente mo, magtiwala ka sa Kanya sa pang ilang pasyente mo. Go back to God. Return to God. And believe that you cannot do everything on your own. Why? With God, with people, the possibilities are limited. But with God, all things are possible. Turn your greatest weakness into your greatest strength. The Bible tells us that there's a direct connection between faith and power. The more faith you have in God, the more power and the more blessings you will have in your life. Sabi sa Matthew chapter 13, he went for a visit in his hometown, Nazareth. The Bible says Jesus did not do many miracles of power in his hometown. Kasi yung mga tao doon, they lack faith. Matthew chapter 13 verse 58, and he did not many mighty works there because of their unbelief. Hindi siya gumagawa doon. Bakit? Kasi hindi na sila naniniwala. They lack faith. God blesses people who are not afraid to trust Him completely. Baka kaya hindi na naggagawa ng miracle or ng blessing si God sa buhay mo? Because you lack faith. You don't believe Him anymore. Isipin mo sa hometown na ni Jesus Christ yun, wherein nagpo-perform siya ng miracles kaliwat kanan. Nagpapagaling siya ng bulag, nagpapalakad siya ng pilay, nagpapagaling siya ng may sakit sa dugo, pero sa sarili niyang hometown, sa Nazareth, hindi. Hindi siya nag-perform ng miracles. Bakit? And he did many mighty works there because of their unbelief. Baka mga kapatid, kaya hindi tayo pinagpapala ng Panginoon kasi hindi na tayo naniniwala. Nagtitiwala na tayo sa sarili nating kakayahan. Nagtitiwala na tayo sa sarili nating kapasidad. On your own strength, not with God's strength anymore. Trust God again. Return to Him. Balik lang tayo. Magtiwala tayo uli sa Kanya. Marahil, after this, magtiwala ka sa Kanya fully, uli, and God will bless us. God blesses people who are not afraid to trust Him completely. When you give Him your trust, God fills you with His power. Romans chapter 4, verse 20, He staggered not at the promise of God through unbelief, but He was strong in faith, giving glory to God. He didn't doubt God's promise out of lack of faith. Instead, giving honor to God for the promise, he became strong because of faith. Do you want to be strong? Trust God. Have faith. Maniwala ka uli sa Panginoon. Ibalik mo yung pananampalataya mo nung nag-uumpisa ka pa lang. Siguro narating ko na yung successful na ako sa buhay ko, ganyan. Comfortable na ako. Yun yung mahirap pag naging comfortable ka na. Nakakalimutan mo na kung saan tayo nang galing. Nakakalimutan mo na yung kamay ni God naging magaang dahil naniniwala tayo sa Kanya. Instead of giving honor to God for the promise, He became strong because of faith. Without God's power in your life, you're just running on your own energy. Parang parang cellphone na di baterya. Yung sino ba sa inyo naka-iPhone? Yung iPhone mabilis maubos yung battery. Kahit naka-Android ka na, sabihin natin naka-Android ka na. Para ang cellphone na naka-Android, para ang Android cellphone na lang. Na pag on your own strength na naka-unplug, sooner or later, may empty bat ka. Sooner or later, wala ka ng battery. You can run through life on your own power. You can run your business. You can go to school. You can do your school works. You can do everything. Sabi ko nga di ba parang yung ibang mga estudyante parang lagi nilang sabihin, hindi muna ako sobrang daming school works, maraming assignments, ganyan.
Sobrang dami kong kilala na naging successful, na nag-school rin sila, na nag-ano pa rin sila, na so naging nakapasa sila ng board exam sila, na hindi sila tumalikod sa gawain ng Panginoon. Na hindi na nananatili sila sa Panginoon. Na they're doing their ministries. Huwag nating gawing reason yung school. Huwag nating gawing reason yung work. Huwag nating gawing reason yung business or what not. Balik lang tayo sa Panginoon. Kasi pag ikaw na yun na namumuhay sa sarili mo, mapapagod ka, mababurnout ka talaga niyan. Nakakapagod talaga. Kasi bakit? Meron naman tayong access sa power plant ni God. Pwede ka may charger naman ang Panginoon eh. Kung tiwala ka sa Kanya, para ka naka-plug. God has unlimited power to sustain your life and mission. When you are spiritually reborn, God opens your spiritual eyes, enabling you to see His work all around you and to see the many opportunities He places before you. You just have to open your eyes and trust God. God will also open your spiritual ears so you will be able to hear what people are really saying instead of what you think they are saying. Minsan kasi, alam niyo yung may mga miscommunication between words kahit magkaharap na kayo. Excuse me, na magkaiba yung gusto mong sabihin sa naririnig mo. When Jesus comes into your life, God opens a whole set of spiritual senses to help you see life from His point of view. Katulad na ng pagbabasa ng Bible. Nung na-save ka, talagang naniwala ka sa Panginoon, baka nung nagbabasa-basa ka lang, hindi mo naintindihan. Pero when you fully commit your life to God, or when you surrender your life to God, tapos nagbasa ka, gusto mong intindihin, mapapasabi, oh nga no, ito pala yung binabasa ko dati. Ito yung ngayon naintindihan ko na siya. Even though you read that verse 15 times, you never seen the truth. Ano nangyari? God just opened your spiritual eyes. There are some basic steps you must complete in order to develop your eyes in faith. In order to live life by faith, you need to live life. You need to live by faith or you will never be able to complete the destiny God has planned out for you. Your first act of faith is inviting Jesus into your life, your whole life, all the rooms of your life. Sa finances, katulad nga sabi ko kanina, yung buhay natin maraming rooms yan eh, yung puso natin. Yung finances, trabaho, relationships. The second act of faith is you must take it to publicly identify with Jesus. Kilala ka ba ng mga tao sa paligid mo na save ka, na sumasamba ka, na Kristiyano ka? Most of us don't understand how important baptism is to the development of our faith, but it's a vital step of faith that God uses to release His power in our lives. Sabi sa Mark chapter 8, verse 38, whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when He cometh into the glory of His Father and with the holy angels. If you are ashamed to publicly identify with Him, you will be ashamed of you when He returns in glory. Kung nahihiya ka sa Panginoon, sabihin nila, ano ba yan? Puro ako pa Bible, ganyan-ganyan. Di ba? Kaya siguro, nakakatuwa, si Steve, nung lumabas siya sa Golden Treasure, nakapag-invite siya ng mga classmate niya. Na-invite niya sa church, di ba? Kasi siguro, puro, nasa school siya, puro taga Golden Treasure rin yung kasama niya, hindi niya ma-invite. Pero nung lumabas siya, na-invite niya, nasama niya. Anong una niya ginawa? Na Bible study yung niya. Ganun rin tayo. Di ba? Be publicly identified as Christians, as Baptist. Sinasabi mo ba sa office mo, alam ba nila yung stand mo na pag Sunday, dapat sa Panginoon ka? Dapat ganito, dapat ganyan? That's because Jesus knows how critically important this is. Romans chapter 6 verse 4, therefore we are buried with Him by baptism to death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. Kung matagal ka ng Kristiyano at hindi ka pa rin member ng simbahan, hindi ka pa rin mababaptize, magbabaptize ka na. Sabi ng Bible, huwag mo ikahiya na magiging member ka ng isang simbahan. By our baptism, then we are buried with Him and share this death in order that, just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, so
also we might live a new life. So the power to live a new life following Jesus in order to fulfill your God-given purpose is empowered by the obedience you show in being baptized. Yung pagkabaptize nyo, hindi ka nadadalhin yan sa langit. Pupunta ka sa langit because you repent, you trust God, and you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior. The second step, kung save ka na, kung sinabi mo pupunta ka na sa langit, the second step is for you to follow the obedience of water and baptism. Baptism does show you a part of God's ecclesia, the church family. Parang wedding ring yan. Yung wedding ring ko, nahubad ko, kasi first time ko ulit naglagay ng wax sa buhok ko. Yan, nag-ayos kasi ako ng buhok. Okay? But parang wedding ring yan pag nabaptize ka. Na parang pinapakita mo na member ako ng church na to. Member ako ng family na to. The only biblical condition is that you believe. In New Testament, people were baptized immediately as soon as they believed. There are no delayed baptisms in the New Testament. If you haven't been baptized as an expression of your faith in Christ, be obedient to Jesus and be baptized as soon as possible. Number 1, return to God. How? By trusting God's power. Number 2, trusting God through suffering. Trusting God through suffering. 1 Peter chapter 4, verse 19, wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto faithful Creator. Siguro sabi ng ibang tao, gusto ng Panginoon yung mga anak niya maging bilyonaryo. Kaya pagtapos nung masave, siguro gusto ng mga ni God, pagkatapos ko masave, lahat yan meron ng golden ticket. Parang magiging milyonaryo ka, magiging successful ka sa buhay, hindi ka magkakaroon ng cancer, hindi ka magkakaroon ng kahit anong sakit, hindi ka magkakaroon ng kahit anong problema sa buhay mo. Ganun ba yung thinking natin nung una tayo na-save? Pero alam niyo ba, sabi ng Bible, sometimes suffering is God's will for your life. Why? Because it makes you more like Jesus. It deepens your faith. It brings you rewards in heaven. It builds your character. It teaches you to worship instead of worry. Alam niyo, si Jesus Christ na nabuhay siya dito, kinutya siya. Hindi siya pinaniwalaan. Si Jesus na yun, Ikaw ba, ano bang pinagdadaanan mo? Hindi mo makuha yung promotion na meron ka? Hindi mo makuha yung work na pinag-pray mo? Hindi mo makuha yung clients na meron ka? Hindi ka makapag-start na panibagong business or whatnot? It's all part of God's plan. Mag-suffer tayo. Sabi nga, di ba, in the world, you shall have tribulation. Nandito tayo sa mundong ibabaw Magkakaroon tayo ng problema. Babagsak ka pa rin sa exam mo, babagsak ka pa rin sa revalida, yung halimbawa, para ma-promote ka, hindi mo makukuha yung promotion mo. Mawawalan ka pa rin ng trabaho, mag-isang isang tuka ka pa rin, pagkatapos pa rin ng sweldo mo, mauubos lahat ng pera mo sa bills, tapos papaproblemahin mo na naman yung susunod na linggo kung saan mo kukunin yung pagkain nyo. Mangyayari pa rin na mangyayari yan. In the world, you shall have tribulation. Period na ba doon? Hindi. Ang sabi ng Bible, but be of good cheer. I have overcome the world. Magtiwala tayo sa Panginoon. Yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, kailangan talaga natin pagdaanan yan. God's will. Bakit? Minsan, kaya mo pinagdadaanan yan, to have more faith in God. For you to trust God more. Baka masyadong na tayo nagtitiwala sa sarili natin na nakakalimutan mo na yung magtiwala sa Panginoon. Balik lang tayo sa Kanya. John chapter 16 verse 33, these things I have spoken unto you that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Everybody suffers certain things. Sino ba dito yung walang pinagdadaanan ngayon? Sino ba dito yung walang problema? Sino ba dito yung smooth sailing yung buhay? Meron ba? Siguro kung meron man, yung mga babies lang siguro. No? Pero may problema pa ngayon pag hindi makadede Di ba? Iiyak pa yan pag hindi sila makadede. Yun lang yung problema nila pag hindi sila makadede o pag hindi wala silang gatas. Pero maliban sa mga baby, meron ba sa inyo na sobrang hayahay ng buhay? Wala kayong problema ang pinagdadaanan? Meron ba? Normal yan. Bakit?
Nandito tayo sa mundong ibabaw. In the world, you shall have tribulation. Pero, yun na ba yung katapusan natin dahil may problema tayo? Yun na ba yung katapusan mo dahil namumroblema ka, wala kang pinagdadaanan, may sakit ka, o wala, o what not? Yun na ba yung katapusan mo? Hindi, di ba? Lahat tayo may pinagdadaanan. Everybody suffers certain things. When a typhoon comes into our country, hindi lang yan pupunta dahil sa mga Christians. Hindi ay yung bagyo, pupunta yan sa mga hindi Kristiyano lang. Ganun ba yun? Hindi. Pag tumama yung bagyo, tatama yan sa lahat. Yung ulan, hindi umuulan. Nakita ka na ba? Pag ako Kristiyano ako, lumabas ako, ay, yung ulan, hindi babagsak sa akin. Ganun ba yun? Hindi, lahat tayo mababasa. Lahat tayo dito pantay-pantay. There is suffering in the world that we shall share in common. There is another kind of suffering that is called carnal suffering. Hebrews chapter 12 verse 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he... Pakibasa nga, for whom the Lord loveth, he... and scourgeth every son whom he receiveth. Mga kapatid, magtaka ka pag hindi ka na pinapalo ng Panginoon, baka hindi ka talaga anak. Kasi kung anak ka ng Panginoon at mahal ka ng Panginoon, papadala ka talaga niya ng problema para magtiwala ka sa Kanya, para bumalik ka sa Kanya. Bakit? For whom the Lord loveth, He chasteneth. Walang magulang na hahayaan yung anak niya mapariwara. Walang magulang na hahayaan. Nakakita mo na ba na, alimbawa, si Tita Nelia, makita niya si Joshua na gumagawa ng kalokohan. Sabi niya, okay lang yan, Joshua, tuloy mo lang yan. Josh, ganun ba ginagawa? Minsan kahit wala ka pang ginagawa, pinagbibintangan ni Tita Nelia, okay. Di ba? Pero normal naman sa magulang na magalit sa anak niya pag gumagawa ng mali eh. Kaya mga anak, huwag kayo magalit. Ito na naman, sasermon na naman ako ng mga magulang. Kasi nakikita nila yung bigger picture para sa inyo. Huwag sumama yung loob nyo pag napapagalitan kayo ng mga magulang nyo. Kaya nila ginagawa yon dahil mahal nila kayo. Katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, dahil lahat anak tayo ng Panginoon. At kung hindi ka na pinapagalitan ng Panginoon, kung hindi ka na, siguro marinig mo bang sasabihin ng Panginoon, Dan, mali ang ginagawa mo, yan ka na naman, kung saan ka na naman nagpupunta. Ganun ba, narinig mo na ba yung ganun ng Panginoon? Hindi. Pero sa ibang bagay kanya, na nalalaman, nahuhuli. Tama? Why? For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. In Hebrews chapter 12 verse 7, if ye, dyan natapos eh. Hebrews 12 verse 7, pakishow please. Hebrews chapter 12 verse 7. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is whom the Father chasteneth not? Diba? Walang magulang na hahayaan mapariwara yung anak niya. Walang magulang na hahayaan na gumawa ng masama yung anak niya. Kasi pag ginawa nila yun, hindi nila mahal yung magulang nila. So mga kapatid, mga anak, kung sinesermonan kayo ng tatay nyo, ng nanay nyo, magpasalamat kayo pagtapos. Huwag naman yung parang baliway, Lord, ay, nagagalit yung tatay mo, sasabihin mo, thank you po. Huwag ganun. Timingan nyo naman. Di ba? Hindi yung parang pagkatapos ka sermon na, tapos sasabihin mo, thank you po, magte-thank you ka agad, thank you po, mahal niyo po, baka mas lalo pang mainis yun. Pero hindi naman, pero, ilagay nyo lang sa timing. Huwag sumama yung loob nyo, mga anak, sa mga magulang. Kasi mahal nila kayo. Whom the Lord loveth, He chasteneth. At kung may pinagdadaanan ka sa buhay mo, kung may mga problema ka sa buhay mo, nahihirapan ka sa finances, sa pagpapaaral, sa mga anak, sa mga magpapaaral, or what not, or kung ano mo yung mga pinagdadaanan nyo, pagdaanan nyo lang. Kasi bakit ba? Pinadala yan ni God kasi mahal niya kayo. That's suffering you bring on yourself from your own sin. Dahil kamali ka, maybe wrong decisions, wrong mistakes, wrong crowd, wrong place, wrong time. If I choose to live in an immoral life, one consequence could be sexually transmitted disease. Di ba ngayon, sobrang talamak na ng STD na parang ginawa na nilang norm nung few weeks ago,
Meron kaming ano, anong tawag dito? Sa office namin parang merong HIV something, something for 1 hour. Sabi nung kaibigan ko, "Uy, ano ba 'to sasama uy, ano 'to dito," ganyan. Sabi ko, "Ba't ka magaganyan?" Parang para daw for awareness, ganyan. Sabi ko parang sinasabihan ko siya, usually sa mga ano 'yan, 'pag ganyan HIV parang for those who have multiple partners, what not, ganyan. Kasi naging norm, eh, 'di ba? Sa mundong 'to na parang kahit sino na lang ganyan. And magiging sakit mo, puwede ka magkaroon ng STD, HIV or what not. My choices led to that result, so it's my fault. It's not God's fault. It's not anybody else's fault. Choice mo 'yan. Nagkamali ka. Minsan yung pinagdadaanan mo ngayon, yung halimbawa nalubog ka sa utang o nagkaroon ka ng mabigat na problema, nalubog ka sa utang, nagkaroon ka ng, nakabuntis ka or, naka naka anong tawag dito? Nagnakaw ka or, pumatay ka or basta lahat ng mga kasalanan ginawa mo. Tapos bigla mo sasabihin, "Lord, ano mo naman 'to, parang ano ba." Hindi, choice mo 'yan, eh, ginawa mo 'yan, eh, 'di ba? Wala tayong ibang dapat sisihin kundi sarili natin, tama? And kung pinagdadaanan mo ngayon dahil may consequences yung kasalanan mo, kailangan mong lagpasan. Kasi lahat ng ginagawa natin is either may reward or may blessing. Alam mo sa mundo ang tawag diyan, sa mundo ang sinasabi nila, karma mo 'yan, ganyan, hindi. Pero sa Bible ang tawag diyan, law of sowing and reaping. Kung ano kasi yung tinatanim natin, yun yung inaani natin. Kung ano yung ginagawa mo dito sa mundong 'to, kung paano mo tinatrato yung mga tao sa paligid mo, kung paano ka gumagawa ng desisyon sa buhay mo, either mamimili ka kung gusto mo ng reward o gusto mo ng blessing, okay? Or if I spend more money than I make and go into debt and face bankruptcy, kasalanan ko rin yun. Kasi ako yung nag-overspend, eh. I suffer because of my sin and bad decisions. Not all suffering is from sin. Hindi naman lahat ng pagsasuffer mo, kasi, meron kang suffering na pinagdadaanan mo dahil sa kasalanan, dahil sa choices mo. Pero hindi naman lahat ng suffering is dahil sa kasalanan na meron ka. Hindi dahil, whom the Lord loveth, He chasteneth. Dahil pinaparusahan ka ng Panginoon. Hindi naman ganun. The Bible says sometimes suffering is according to the will of God because God is more interested in your character than your comfort. Meron naman mga pagsasuffer na pinapadala yung Panginoon para makita ano ba yung status mo sa buhay. Paano ka ba magtitiwala sa Kanya? 1 Peter chapter 4 verse 19, "Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator." Those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. No matter what arrows are thrown at you, no matter what you suffer in this life because of your faith, God wants us to remain faithful to Him and keep on doing good to others. Madali ba yon? Alam nyo, sa Bible study namin ng Thursday, tinanong kami ni Preacher Rene, sino yung paborito mong Bible character? Ang daming, ang pinakamaraming sumagot na Bible character, si Job. Kilala niyo ba si Job? Kilala niyo si Job? Kumbaga si Job yung lusyutan, sino ba pinakamayaman ngayon? Bilyar na lang, para madali. Si Job, yung manibilyar ng ano, marami siyang business, may pamilya siya, may asawa siya, sobrang yaman niya. Pero si Satan, galit sa kanya. Sabi ba naman ni Satan, kaya ka naman pinupuri niya ni Job kasi binless mo siya, eh. Mayaman na yan, eh. 'Di ba? Kaya ganyan, mahal ka ni Job. Sige, sabi ni God, sige, subukan mo. Kung kaya lang ako pinupuri ni Job dahil mayaman siya, alisin mo yung trabaho niya. Wag mo lang siyang sasaktan. Wag mo lang wag mo lang bibigyan ng sakit si Job. So, to make the long story short, nawala yung business niya, namatay lahat ng mga alaga niya, isipin mo, namatay lahat ng anak niya. Siguro, tas iniwan siya ng asawa niya.
Di ba? Sabi sa kanya ng asawa niya, bakit hindi mo nalang sumpain yung Diyos mo para mawala na lahat ng paghihirap natin? Madali ba mawalan ng anak? Isipin mo nga, yung nawalan ng aso, iniiyak na nila yung aso nila eh. Paano pa sa baby? Di ba? Paano pa yung biglang in-snap of a finger, nawala yung business mo, yung pinagkakakitaan mo, nawala bigla. Yung source of income mo, nawala bigla. Anong sabi ni Job? The Lord giveth, the Lord takes away, blessed be the name of the Lord. Sa problema ba, magbibigay puri ka pa rin sa Panginoon? Sa in times of trouble ba, magbibigay puri ka pa rin sa Panginoon? Pag nawala na ba yung business mo, pag nawala ba yung mga anak mo, pag binigyan ka ba ng problema ng Panginoon na hindi dahil sa kasalanan ginawa mo, dahil gusto niya na subukan yung pagtitiwala mo sa Kanya, yung pananampalataya mo sa Kanya, dahil siguro napansin ka na ng Diablo na kaya naman mahal na mahal ka ni Preacher Bonnie, kaya naman mahal na mahal ka ni Preacher Rene kasi smooth sailing yung buhay nila eh. O sige, bigyan mo ng problema. Will you come out as gold pa rin, na parang si Job pa rin? Sabi niya, the Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Magbibigay puri pa rin ba tayo pag binigyan na tayo ng problema, ng trials na hindi dahil sa kasalanan natin? Will you still honor God pag mahirap na yung buhay natin? Or will you curse God? Sinabi ng Panginoon, sinabi ni Job, naked came out of my father's womb, and naked shall I return tighter. The Lord give, and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Doon ba natapos yung paghihirap ni Job after niya sabihin yan? Hindi. May round 2 pa. Wait, there's more. Since hindi niya, sino pa sabi ni Satan? Kaya naman ganyan kasi hindi mo siya binigyan ng sakit eh. Hindi naman siya anong ginawa sa kanya? Binigyan siya ng pigsa mula ulo hanggang paa. Sino sa inyo yung nagkaroon ng pimple na malaki? Masakit pag tinatamaan. Tama? Pero isipin mo pag may pigsa ka mula ulo hanggang paa. Paano ka lalakad? Paano ka... I can only imagine. Nagkasala pa rin ba si Job? Sinumpah niya na ba yung Panginoon? After that happened? Sabi ng Bible, in all of this, Job sinned not or charged God foolishly. Hindi niya sinabi, Lord, kasalanan mo to, ano ba naman to? Hindi niya question si God. Hindi dumating yung panahon na, ano ba naman itong nangyayari sa buhay ko, ganyan, puro kahirapan na lang. Kung pwede mo murahan yung Panginoon, gagawin mo kasi puro paghihirap na lang. Isisisi mo na lahat sa lahat ng tao. Ang sabi ni Job, in all of this, Job sinned not nor charged God foolishly. Now, I know why a lot of people, a lot of Christians will look up to Job because of his testimony. Kayo ba, ano ba yung magiging testimony niyo? Ano ba yung iiwan yung testimony? Titingnan ba ng tao? Pag halimbawa ba, nakaburol kayo, itong taong to. Si Sedi. Itong taong to, naging mabuting tao to. Yun ba yung sabihin ng tao sa inyo? Pag-uusapan pa rin ba kayo? O pamaya, pag halimbawa nawala kayo, buti na lang, kinuha na yan ng Panginoon. Ganun ba? You will make your own testimony. You will make your own history. God wants us to remain faithful to Him and keep on doing good to others kahit anong pinagdadaanan mo. Hindi yan magiging madali. Hindi yan magiging madali ba gawin yan? Hindi. Does it take faith? Definitely. Is it worth it? Absolutely. Why? Because God is guiding us to becoming more like Jesus. Si Jesus na lang. He is our Savior. He is God. Pero nagpunta siya dito sa lupa, nagkatawan tao, para lang iligtas tayo sa kasalanan natin. Are we worthy of it? Karapat dapat ba tayong, isipin mo parang, eto na lang, yung Pangulo natin, isipin mo si President BBM,
pupunta dito, sabi ko, tutubusin ko. Ako ang mamamatay para dyan, para kay Dan. Kasi, ganun. Kung in all honesty, parang, sabi ko, hindi yan. Kasi presidente siya, tapos si Dan, simpleng tao lang, simpleng mamamayan lang ng Pilipinas. How much more si Jesus Christ? Jesus is the Son of God. Dito siya, hindi naging madali yung buhay niya. 3 years lang siya nag-serve. After 30 years old, 3 years, tapos pinako na siya sa cross. Are we worthy of it? Yung buhay mo ba, worthy para tubusin ng isang Diyos? No. Why? We're all sinners. But He did that for us. Bakit? Dahil mahal niya tayo. So huwag natin questionin yung Panginoon. Magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Magtiwala pa rin tayo kahit nahihirapan na tayo. God is guiding us to becoming more like Jesus. Return to God kahit mahirap na yung buhay. Return to God. Number 1, trust. Paano tayo babalik sa Panginoon? Number 1, trusting God's power. Have faith in God. Number 2, trusting God through suffering. Yung pagdadaanan mo talaga yan, marahil sa kasalanan, dahil sa kasalanan meron ka, consequences yan, or pinadala yan ng Panginoon para pagdaanan mo dahil mahal ka niya, gusto niya subukin kung pagtitiwala ka pa rin sa Kanya. Number 3, trusting God over my fears. Mark chapter 10 verse 48, and many charged him that he should hold his peace, but he cried the more a great deal, Thou Son of David, have mercy on me. Excuse me. If you're going to make a fresh start with faith in your life, you have to face your fears. Kung sasabihin ko sa iyo, babalik ka uli. After this message, Lord, gusto ko na pong bumalik sa inyo. Ang layo-layo ko na po sa inyo. Ang layo na po ng puso ko sa inyo. Nagsisimba lang ako, nagpapakita lang ako, pero yung puso ko malayo. Nagpapakita lang ako para walang masabi yung tao sa akin. Nandyan lang ako sa simbahan para lang walang masabi yung mga tao, ganyan, ganito, ganyan. Lord, babalik ko na yung faithfulness ko sa inyo. Pero tandaan natin mga kapatid, if you're going to make a fresh start, you have to face your fears. Ano yung mga kinakatakutan mo na ayaw mong isuko, ayaw mong iwan dahil babalik ka sa Panginoon? Don't let them control you. Fear has an incredible ability to paralyze our potential, to keep us from launching out, to keep us from having faith in our lives. Alam niyo yung mga phobia? Ako medyo claustrophobic ako eh. Hindi ako nakakagalaw sa enclosed spaces, hindi ako nakakahinga or whatnot. Si Maika naman, arachnophobia ba yun? Takot ka sa gagamba. Ewan ko anong tawag sa pagtakot sa gagamba. Arachnophobia, di ba? Si Hamed naman, Mrs. Phobia, ganon. Takot yan sa Mrs. niya eh. So, there's a lot of fears. And those fears will cripple you. Tama? Si Hamed naman yung kabaliktaran ni Sir Victor. Si Sir Victor hindi takot sa Mrs. niya eh. So walang phobia sa kanya. Nung nakita ko, naalala ko lang bigla kasi hindi ka na Okay. Yung fears na yan, yung mga phobia na yan, hindi ka niya papakilusin. Kung akala nyo, sabi, ang arte naman ito, ganyan, nandyan lang, hindi siya makakilos. Totoo yan, mayroong studies dyan, na pag may mga ganyan, may mga kinakatakutan sila, bigla they freeze out, or whatnot. Nangyayari talaga yan. Pero, yung sinasabing fear dito, is when you start fresh. Don't let them control you. Fear has an incredible ability to paralyze yourselves, paralyze our potential. When we choose fear over faith, it makes us skeptical. We're afraid of trying anything new when we're afraid. Kung natatakot ka na, parang gusto mong sububok uli. Parang ito naman yung fear na kinakatakutan mo, parang gusto mong sububok uli. Sabi mo, Lord, babalik ako, pero nakakahiya eh. Anong sasabihin ng mga tao sa akin? Anong sasabihin ng mga ganito, ganyan? Huwag mo nang isipin yung sasabihin ng tao sa'yo. Hindi mo na problema yon. Ang mahalaga, bumalik ka sa Panginoon. Bakit? Kasi kahit may gawin kang tama, may gawin kang mali, may masasabi yung tao sa'yo. Ano ba yan? Plastic naman, papakita ng tao. Ano naman kung maging plastic ka? At least gumagawa ka ng tama. Di ba?
Sabi ko nga, wag mo nang intindihin yung sasabihin mo. Ako, na-reach ko na yung level na wala na akong pake sa sasabihin ng tao sa akin. May maririnig ka, okay lang, thank you. May masama ka maririnig, o baka nga ganun ako. Kailangan kong itama. Hindi na yung para patulan mo lahat ng nangyayari sa paligid mo. Hindi na para ano pa, kaya pag alam mo, okay lang, baka ganun ako. Hindi yung lahat ililista mo, ito yung sinabi sa akin nito, ganito. Kailangan ko 'tong gantihan, kailangan ko 'tong balikan. 'Di ba? Ganun ba dapat? Hindi. So, we're afraid to try anything new when we're afraid. Tandaan mo nga, 'di ba? Yung mga, alam niyo yung sabi nga, mayroon din ako sa nabasa, yung sa business, yung naging successful, yung isang business owner, yung mga palakpak, nandyan, pinalakpakan siya ng lahat ng mga tao. Pero yung mga tao sa paligid niya, yung mga kamag-anak niya, yung mga malapit sa kanya, hindi pumalakpak. Minsan yun yung mga supporters natin, yung mga hindi pa natin kilala eh. So don't be afraid to start anything new. It makes us selfish. We're afraid to commit to God and to others. Pag nagiging selfish ka na, pag natatakot ka, ay, ayokong iwan pa yung buhay na meron ako eh. Mga kapatid, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, iwan nyo na yan. Kung ano man yung kasalanang inaalagaan mo, kung ano man yung buhay na sabi mo, ay, hindi ko kayang iwan tong buhay na to kasi masaya ako eh. Mga kapatid, yung happiness na meron yan is for a short period of time only. Enticing yung kasalanan. O masaya yung kasalanan, pero for a brief moment. Yung bisyo na meron ka, yung kasalanang inaalagaan mo, pag nawala na yan, sisingilin ka rin yan. Hindi na pala masaya, hindi na pala ganyan. Kaya as young as you are, commit yourselves to God. I've been there, I've done that. Katulad nga na sabi ni Preacher Jeff before, di ba? Yung huling palo, alam ko kaming tatlo yung huling na palo ni Pastor Joey. Ako, si Jabez, si Kuya Jeff. Tatlo kami na palo ni Pastor Joey, kami yung huling na palo ng Palawan eh. Dapat nga sinabi pa namin yung mga ibang kaibigan namin doon eh. Daya eh, tatlo lang kami. Mga kapatid, kaya nga, ito yung sinabi natatawa ako kay Mike's. Kasi sabi niya, kaya pala sinasabi ng mga nakakatanda, maniwala tayo sa mga matatanda sa atin. Kasi kami na yung matatanda ngayon. And it's true. Kami na yung matanda. Kaya yung mga kabataan, maniwala kayo sa mga nakakatanda sa inyo. They've been there, they've done that. At pag sinabi namin sa inyo na yung bisyo, itigil nyo na yan. It won't do you any good. Yung kasiyahan na i-offer ng mundo, masisiyahan ka, pero at what cost? At what expense? Tatakas ka sa pamilya mo? Tatakas ka sa magulang mo? Tatakas ka sa ganyan? It makes you selfish when you're afraid to commit to God and to others. It makes us short-sighted. We focus on the past and not on the future. Yung desisyon gagawin mo, mag-focus ka lang sa past, which is mali. Mag-focus ka sa future. Kasi yung nakaraan, tapos na yan eh. Nandiyan na, nangyari na yan eh. Anong gagawin mo? Iiyak mo pa rin? There's no point crying over spilled milk. Natapon na yung gatas eh, iiyakan mo pa rin? Hindi. Huwag ka mag-focus sa past. Mag-focus ka sa future and what God can offer to your life. Sabi sa Mark chapter 10 verse 46, and we will be reading up to verse 48. Sige, isa-isahin natin up to 51. Isa-isahin natin. Mark chapter 10 verse 46, and they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Diba? Narinig niya, napupunta si Jesus Christ. He knew that to shout out at Jesus in that crowd wasn't the right thing to do. Alam niya, sipin mo parang pupunta ka sa mall, tapos sisigaw-sigaw ka doon, gagawin mo, nakakahiya ba yun? Oo, nakakahiya yun. He knew that people would look down on him for it, pero desperate siya. And he knew that Jesus Christ was the only one who could help him. Alam niya na si Jesus Christ lang yung makakatulong sa kanya. Mga kapatid, sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay,
sa hirap ng pinagdadaanan natin sa businesses or sa trabaho or whatnot, mahirap talaga yung buhay ngayon eh. Kaya ka bang tulungan ng mga kaibigan mo? Nandiyan ba yung mga kaibigan mo, ay, yung kasama mo na, sige, ganyan, tulungan kita, may mayaman ka kaibigan. Hindi lahat may mayamang kaibigan. Hindi lahat may taong willing magpahiram agad. Alam niyo sa panahon ngayon, ang kailangan natin, si God. Kailangan mo bumalik sa Kanya. Kailangan mo magtiwala uli sa Kanya. Katulad nito, sabi sa Mark chapter 10 verse 48, and many charged him that he should hold his peace, but he cried the more, a great deal, thou son of David, have mercy on me. Nagmakaawa ka na ba uli sa Panginoon? Alam mo, Panginoon lang yung makakatulong sa iyo eh. Did you really ask God for help? Sasabihin sa iyo ng mga tao, ano, nakakahiya ka naman. Tigilan mo nga yan, pa-pray-pray ka pa, padasal-dasal ka pa. Nakarinig ka na ba ng ganyan? Ano ba naman yan? Ano bang pananampalataya meron ka? Sininang Malu. Di ba? At what cost? Tinanong siya ng asawa niya, saan ba kayo nagkakasino ng ninang? So, saan? Hindi ko malabo po mata ko, malakas pandinig ko, hindi ko. Pero basta nagpupunta sila sa lagi sa kasino kasama yung asawa niya. Eh na-save siya. Sabi niya, hindi mo na ba ako sasamahan sa kasino ngayon? Hindi na, ligtas na ako eh. Dinanggal lahat ng ano sa kanya, di ba, Ninang? Inalis lahat. Alahas, sustento, lahat wala. She didn't choose the worldly riches. She chose to be here. Madali ba yun? Madali ba yun? Na pipiliin mong magstay sa pananampalataya kesa bigyan ka ng pera. And take note hindi mahirap yung mister niya. Naalala ko na nagpatalo, magkano pinatalo niya nung isang buwan lang? Basta malaki, no? Two digits ng million, tama? Sakit. Sana binigyan niya lang sa mahihirap. Yun yung pinag-uusapan natin, ha? Hindi lang libo-libo, hindi lang daan-daan, hindi lang 100, hindi lang libo, milyon yung pinag-uusapan natin. And she chose to stay here. She chose to do the will of God. Katulad ni Bartimaeus. Sorry. Katulad ni Bartimaeus, sabi niya, nagmamakaawa siya, have mercy on me. Pinapatigil siya, tumigil ka nga, nakakahiya ang ginagawa mo. But he has faith. And look what happened. Nung sinabi niya, Jesus, shout out to Jesus, everyone around him, huwag mong gawin yan, manahimik ka, huwag ka gumawa ng sin. Surely Jesus Christ isn't interested in you. Bakit? Sino ka ba? Bulag ka lang eh. Bakit kailangan mo his more important things to do? Yan yung mga bulong ng Diablo sa iyo eh. Na, katulad sa marami sa atin, ba't ka mag-pray pa? Bakit ka maglilingkod pa? Ang sarap matulog o naulan-ulan, no? Mas masarap mahiga sa kama. Mas masarap mas masarap matulog kaysa magsimba. Sunday ngayon, bukas, Lunes, may pasok na naman. Gawin mo yung rest day. Yan yung mga bulong ng Diablo sa'yo eh. Hindi ka naman mahal nun. Hindi ka naman mahal nun. Bakit ka pa anong pagpapala gagawin sa sa'yo? Yan, yung mga bulong ng Diablo sa atin eh. Huwag mong gawin yan. Huwag kang magtiwala sa Panginoon. Mas marami pang importanteng gagawin yung Panginoon kaysa intindihin ka niya. When that opportunity for faith comes into our heart, thoughts like, God surely wouldn't be interested in you. Don't make a scene. What would people think of? Anong isipin ng mga tao sa paligid mo? Keep us from having faith. Anong isipin ng mga tao sa paligid mo? Pagpapaka-save ka, tatalikuran mo kami mga barkada mo, tatalikuran mo kami mga kaibigan mo. Huwag na. Tuloy lang natin yung ginagawa natin. Masaya to eh. Mark 10:49, and Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. Mark 10:50, and he casting away his garment, rose and came to Jesus. Tandaan mo, when you see the opportunity to change, there are all kinds of shouts from inside and around you that tell you not to rock the boat. Pag nagkaroon ka na ng opportunity para magbago, napansin nyo, pag gusto mo na magbago, darating at darating yung tukso pa rin.
mas dodoblehin yung tukso, mas dodoblehin yung benefits na makukuha mo. Napansin niyo yun? Gusto ko nang itama yung buhay ko eh. Natatawa ako sa isang klase ko sa camp. Tinanong ko, natutokso, parang, ikaw, nakailang promise ka na ba na hindi mo nagagawin yan? Sabi niya, sir, araw-araw po ako nagpo-promise na hindi ko na po uulitin eh. Tapos kinabukasan, ginawa niya na naman. Nangyayari ba yan? Nangyayari yan. And that's the reality of life. Why? Kasi pag nakakita ka ng opportunity to change, there are all kinds of shouts from inside and around. Na huwag mo nang baguhin. Okay na yan, tama na yan. Tuloy mo lang yung ginagawa mo kasalanan. Hindi ka naman nahuhuli. Magsugal ka lang. Hindi naman makikita eh. Kaya si Nang Malo, madyong-madyong na lang pag ano eh. No? Hindi na pala. Dati. Pero hindi. Di ba? She turned around 180 degrees, hindi 360 ah. Kasi pag 360, iikot ka lang, ihaharap ka uli. 180 degrees. She turned her back. Hindi madali. Araw-araw siya nakakarinig ng kutsa. Araw-araw siya nakarinig na, ano ba yan, yung mga kaibigan mo nag-aantay, hindi na kayo nagsusugal. Marami ka talagang tatalikuran tao. Marami kang iiwang tao. Maraming taong mawawala sa'yo na akala mo mahalaga. Pero hindi pala. Bakit? Kasi hindi yung standards ng Bible eh. Ito po yung standard natin, hindi yung mundo eh. Ano ba yung standard ng Bible? Yung mga tao ba yan sa paligid mo ayon sa standard ng Bible? Kung hindi, huwag ka matakot, talikuran sila. Pwede kung hindi nila irerespeto mo yung desisyon mo na gumawa ng tama, lumakad ng tama, hindi mo talaga yung totoong kaibigan. Kasi bakit? Kasama ka na lang nila sa sarap, sa hirap, sa ganyan, sa ano, hindi. Diba? Kaya nga yung best friend ko si Kuya Supio di ba? Nung yung buhay niya dati, di ba? Marami po nagsasabi, babaero daw po kayo dati, pero yung sa preaching, yung sabi ni Pastor Joey, pero hindi po ko naniniwala doon, kaibigan niyo po ako eh. Kaya nga po tayo, di ba? Kaya nung lumakad siya ng tama, dinala niya yung mga kaibigan niya, hindi naniwala agad. Yung dinala niya si Pastor Joey sa Europe, hindi naniwala agad. Kasi bakit? Ano ba pagkakakalala kila Kuya Sofio? They saw the change. Na-save yung mga tao sa paligid niya. Kayo ba? Paano maliligtas yung mga tao sa paligid niyo? If they will see the change in you. Nakakatakot yan. Nakakatakot magbago. Kasi marami kang iiwan. Pero God is asking you to do something greater than you've ever done before. He's asking you to depend on Him completely. Magtiwala ka sa Panginoon. Yung trabaho na meron ka, magtiwala ka sa Panginoon. Yung mga kaibigan na meron ka, magtiwala ka sa Panginoon. Yung business na meron ka, magtiwala ka sa Panginoon. That may seem a bit scary, but when God asks something of us, you and I have a choice. Ano kaya yung choice natin? Pag nagtanong na yung Panginoon sa atin, we can fall back on our fears and stay the way we are. Pwedeng, sige, diyan ka na lang. Komportable ka na dyan eh. Or we can move past our fears and step forward in faith. Take that step. I'd rather you choose the latter. No, you will take that step of faith. God is always waiting to meet us on the other side of any take a step of faith. We should not live with a shallow faith. Huwag ka mamuhay, shallow faith lang. Mark chapter 10 verse 51, and Jesus answered and said unto him, What wilt thou I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Go public with your goals. Alam niyo yung gusto niya eh. Gusto niya makakita uli. Gusto niyang makita yung paligid niya. Announce your intention, the change you want to make in your life, what you're asking God to do. Clarify what you really want and then state it publicly. You need to tell everybody because a secret faith is shallow faith. Ano ba yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Sabihin mo sa pastor mo, sabihin mo sa preachers mo. Kasi kung sikreto mo lang, walang tutulong sa'yo, diyan ka lang. Hindi mo yan magagawa. Patuloy ka matatakot, huwakbang sa pananampalataya. Hindi mo maiiwan yung mga gusto mong iwan. Hindi mo tatalikuran yung mga gusto mong talikuran. When you take a step of faith, marami kang maririnig. But I'd rather you choose the latter sa choices na meron tayo. Take that step of faith. Ano nangyari? And last, verse 52. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole.
Immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Anong mangyayari kung natakot siya? Anong mangyayari kung nakinig siya sa mga, huwag mong gawin 'yan. Hindi ka mahal ng Diyos, hindi makikinig yung Diyos sa iyo. Masyadong busy si Jesus Christ, hindi kanya pakikinggan. Marami siyang iintindihin. Bakit sino ba naman siya? Isipin mo, bulag lang siya sa gilid, sa tabi-tabi. Sino bang papansin nga naman talaga sa kanya? Napansin siya sa Jesus Christ because of his faith. Sino ba naman tayo? Sino ba naman ako? Isa lang ako nagtatrabaho, ganyan lang ako, araw-araw akong gumigising, magtatrabaho, uuwi, magpapakain, matutulog, gigising, hahanap ng racket, magpapakain, tutulog. Araw-araw, sino ba naman ako para pansinin ng Panginoon? Normal na tao lang naman ako eh. Ito nga, bulag eh. But he had faith. Ano sabi ng Bible? The faith had made the whole. So, have faith with God. No matter what your problems are, no matter what you're going through, mahirap na yung buhay, have faith with God. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Have faith in God. Why in the world did Jesus ask this? What do you want me to do for you? Bakit kaya tinanong yan? Bakit? Kasi dapat specific tayo. Kung tatanungin ka ni Jesus ngayon, ano yung gusto mong gawin ko para sa'yo? Ano yung pinagpipray mo? Baka hanggang ngayon di mo masagot kasi di mo alam. Wala kang specific na, ano ba talaga yung gusto ko mangyari sa buhay ko? Ano naman gusto natin? Gusto natin yumaman lang? Yun ba? Gusto lang natin na maginhawang buhay? Mga kapatid, in the world you shall have tribulations. We will not live a life na, siguro, yung iba, akala niyo ba pag marami ka ng pera, wala ka ng problema? Hindi. So pag tinanong kayo ngayon, ano ba yung gusto nyong gawin sa inyo ng Panginoon? Do you have a specific answer? You should. Kasi ito yung gusto mong pinagpipray mo. Ito yung pinagpipray mo. He walks over to a blind beggar who's sitting, what would you like me to do for you? Didn't he already know? Tingin mo ba hindi alam ni Jesus Christ yung kailangan ng bulag? Tingin mo ba hindi niya alam yung kailangan gawin niya para doon sa bulag? Kung bakit Lord, have mercy on me. Umiiyak na yung bulag. Maawa ka sa akin, Lord. Tingin mo ba hindi alam ni Jesus Christ? Pero nung nandun siya, tinanong niya pa rin eh. Ano yung gusto mong gawin ko para sa'yo? Alam naman ni Jesus. Couldn't Jesus read his mind? Didn't he know that the guy's problem was? Alam niya. Pero bakit niya kaya tinanong yan? What do you want me to do for you? He was doing it for Bartimaeus' deep benefit. By asking that question, he allowed Bartimaeus to publicly announce his faith. I want you to heal me. Ito yung faith ko eh. Ito yung stand ko. Ito yung gusto ko mangyari. You don't ask a guy to heal you unless you believe and have faith that he can do it. Bartimaeus, ako, ilang beses na ako na-operahan. At naniwala ako na hindi yung doktor yung nagpagaling sa akin. Ginamit lang siya para mapagaling ako. Para ilagay yung bakal, para whatnot, tanggalin yung appendix. Marami ng beses ako na-operahan. And before ako ma-operahan, lagi ako nagpipray. Lord, thy will be done. Gagamitin mo yung tao, gagamitin ni God. Sino yung gagamitin ni God para pagalingin ka? Sino yung gagamitin ni God para ibigay yung pinagpipray mo? Sino yung gustong gagamitin ni God para makuha mo yung prayer mo publicly? You don't have to ask a guy to heal you unless you believe you have faith in him. Bartimaeus was saying that he believed Jesus was who he said he was, that Jesus had the power to change him, and that Jesus would do just that. It was a statement of faith. And here's the amazing thing. Jesus asked you the very same question right now. What do you want me to do for you? Ano yung gusto mong gawin ni Jesus Christ para sa'yo? Maayos yung relasyon? Maayos yung business? Bumalik si Mrs., bumalik si Mr., bumalik yung anak ko na naglayas?
Ano yung gusto mong gawin ng Panginoon para sa'yo? If you don't publicly announce it, if you don't, alam nyo yung pinakamahirap, step one, identify the problem. Dapat ma-identify mo yung problem. Step two, acceptance. Kailangan mo kasing i-accept para ma-identify mo. Pag na-identify mo yung problem, kailangan mo kasing i-accept eh. And tell to pastor, tell to the preachers, ito yung prayer ko. Kung nahihiya ka, nasabi i-post or whatnot, nakakahiya kasi ito, baka sabihin na, alam mo, nakakahiya, baka sabihin ng tao, I'm not living the perfect life. Ano nakakahiya if you're not living the perfect life? Sino bang perfect yung buhay? Sino bang walang pinagdadaanan? Sino bang walang... Lahat tayo may problema. But when you specify kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, kung ano yung pinagpipray mo, kung ano yung, when you specify publicly, that is your statement of faith. What do you want Jesus to do for you? Pag tinanong ka agad, ano yung agad papasok sa isip mo? Ano yung gusto mong gawin ng Panginoon para sa'yo? Pop, ano ka agad pumasok sa isip mo? Pag-pray mo. Sabihin mo sa pastor mo. 24/7, open yung line ng pastor natin. He asked it every day, every morning. If Jesus were to come to you right now and ask that question, ano yung isasagot mo? Ano ang sagot mo sa tanong na what do you want Jesus to do for you? God wants to use you. He wants to bless you. He wants to do incredible things in your life. But you have to ask in faith. Gusto kang gamitin ng Panginoon. Gusto kanyang magamit sa gawain ng Panginoon. But you have to ask in faith. Gusto kanya pagpalain. Gusto niya ibigay yung gusto mo. But you have to ask in faith. Alam ng Panginoon yung pangangailangan mo. Nakikita niya yung buhay, nakikita niya yung struggles mo. Alam niya wala kang trabaho. Alam niya gusto kanyang kumita. Alam niya yung problema niyo sa anak mo. But you have to ask in faith. Katulad ni Bartimaeus, alam niya na bulag siya. Lord, tulungan mo ako. Tinanong pa rin siya ni Jesus, ano yung gusto mong gawin ko sa'yo? And Bartimaeus asked in faith. Gusto ko ang pagpalain ng Panginoon. Gusto niyang gamitin yung buhay mo bilang pagpapala sa ibang tao. But you have to ask in faith. You have to trust God. You have to honor God. You have to put your faith in God na kaya niyang gawin yan. Did you know that every time you set a goal, it is actually a statement of faith? There's one qualifier. When you set a goal and say, I'm going to do this with my life, you need to add the phrase, if it is God's will. Mag-set ka ng goal. Kaya ko itong gawin sa buhay ko. Huwag mong tapusin doon. Ang gawin mo, if it is God's will. Kasi kung hindi naman yun yung will ni God sa'yo, hindi mangyayari yan, believe me. You don't know the future, so announce your goal publicly. The more people who know, the more support, encouragement, prayer, and accountability you'll have. And lastly, trusting God with my possessions. Trusting God with my possessions. Luke 12:15, and he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses. There is a Bible story that tells us about being a steward. Luke chapter 16 verse 1, and he said also unto his disciples, there was a certain rich man which he had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him and said unto him, how is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Verse 3, pabasa nga ng kababaihan. Pakibasa naman ng kalalakihan verse 4. So he called every one of his lord's debtors unto him, and said unto the first, how much owest thou unto my lord? And he said, 100 measures of oils. And he said unto him, take thy bill and sit down quickly, and write 50. And then he said unto another, how much owest thou? And he said, 100 measures of wheat.
And he said unto him, Take thy bill and write fourscore. When the manager was accused of mishandling his master's money and was called to give an account of his stewardship, the manager devised a plan. He knew he was going to lose his job and decided to make some friends who would take care of him. So nung natanggal siya, he summoned everyone who owed his master money and lowered their debt. If someone owed 800 gallons of olive oil, ginawa niya, sige, 400 gallons muna. When the master heard what he had done, he had to admire the dishonest rascal for being shrewd. And it is true that the children of this world are more shrewd in dealing with the world around them than are the children of light. Luke chapter 16, verse 8. And the Lord commended the unjust steward because he had done wisely, for the children of this world are in their generation wiser than the children of light. In the parable, Jesus doesn't praise the manager's dishonesty, but he does praise his shrewdness. Ano ba yung shrewdness? To be shrewd means you're smart, strategic, and resourceful. You see a problem clearly, you know what needs to be done, and then you figure out how to do it. So, kung nakikita mo yung problema, di ba, meron ka bang kilala na nakita na yung problema, tapos hindi niya gagawa ng paraan, sasabihin niya pa sa ibang tao, ganto, ganyan, sasabihin niya pa, ay, sabihin ko muna to sa ganto, ganyan. Di ba? Sabi ng Bible, si Jesus daw pinanis niya yung shrewdness. Mali na yung manager kasi dishonest siya. Pero nakita niya, you're smart, strategic, and resourceful. You see a problem clearly, you know what needs to be done, and then you figure out how to do it. God wants you to learn how to biblically shrewd with your money for the rest of your life. Number one, don't waste your money. Luke 16:1, and he said also to his disciples, there was a certain rich man which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted him goods. Now, may nag-report daw, and came to the manager, was wasting his employer's money. Because everything you have belongs to God and is a gift from Him. Naniniwala ba kayo dyan? Na lahat na meron tayo, bigay lang yan ng Panginoon. Biyaya lang yan ng Panginoon. Including your money, you have to be careful not to waste what belongs to your master. Letter B, don't love your money. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold on to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Huwag mong mahalin yung pera. Sobra pa sa Panginoon. You cannot serve God and mammon. You've got to decide if God is going to be number one in your life, or if making a lot of money will be your main goal in life. Ano ba yung goal mo? Magiging number one si God sa buhay mo, o yung pagkita ng pera yung pinakamahalagang mangyayari sa buhay mo? You cannot serve both. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money. Now, magtatrabaho ka 24/7, na pagdating ng Sunday, wala ka na, ay, hindi na ako makakasimba. Puyat na puyat ako sa trabaho, tulog ko na lang to. Nandiyan na afternoon, wala na, hindi na. You cannot serve God and mammon. Don't waste your money. Don't love your money. Don't trust your money. I don't care how much money you've got, you can always lose it. Sino ba dito yung sobrang daming pera? In a snap of a finger, pwede yung mawala. Or pwede kang mawala. Di mo madadala yung pera sa hukay. Luke chapter 16, verse 3, Then I, steward, said within himself, What shall I do? For my Lord taketh away from me my stewardship. I cannot dig to beg, I am ashamed. Di ako pwede magtrabaho. Di ako pwede magbungkal. And para naman mamalimos, nahihiya ako. Ano naman, napatalsik na ako sa trabaho. If you want to be secure, kasi alam nyo, yung trabaho na meron kayo, yung business na meron kayo, pwede yung mawala in a snap of a finger. Kung dyan mo ilalagay yung tiwala mo sa trabaho na meron ka, pwede yung mawala. Kung yung ilalagay mo yung tiwala mo sa business na meron ka, pwede rin yung mawala. Isang bagyo, isang unos lang yung darating, pwede yung mawala. If you want to be secured, the center of your life has to be built around something that can never be taken away from you. And there's only one thing that you can never lose, God's love for you. Yung pagmamahal ng Diyos, hindi yan mawawala. Doon tayo magtiwala. Magtiwala ka na mahal ka ng Diyos. Magtiwala ka na kaya niyang gawin lahat para sa'yo. Don't expect your money to satisfy.
Ecclesiastes chapter 5, verse 10. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. Sino sa inyo yung nakahawak ng isang bundle ng 100,000? Na dahil nakahawak na kayo nun, nasatisfy ba kayo? Sino sa inyo nakahawak na ng pera na 10,000? Nakakuha ka ng pera, ay, satisfied na ako dito. Ganun ba? Nasa-satisfy ba tayo pag nakakahawak tayo ng maraming pera? Hindi, di ba? You'll want more. You'll keep on wanting more. You think having more will make you happier, more secure, more valuable, you are seriously misguided because money will never satisfy. Kung tingin mo yung mayayaman, nakakatulog pa sila gabi-gabi, hindi, araw-araw may problema yan. Isipin mo kung mayaman ka, tas lahat yan may CCTV, lahat yan may gwardiya, lahat yan meron. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. Bakit yung mayayaman patuloy silang kumukuha ng mga lupa, lahat-lahat kinukuha nila ganyan? They will never be satisfied. Luke chapter 12 verse 15, and he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Hindi daw masusukat yung buhay mo sa kung anong meron kang kagamitan. Sa kung anong rangya ng suot mo. Sa kung anong dami ng pera mo, hindi dyan masusukat yan. Guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Hindi ka masusukat sa kung anong dami ng pera mo. Lagi mo tandaan yan. Don't expect your money to satisfy. But the best use of your money is using it to get to people into heaven. Luke chapter 16 verse 9, and I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of our unrighteousness, that when ye fail, they may receive you into everlasting habitations. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Yung in-offering mo, nakatulong yan sa missionary. Yung in-offering mo, nakatulong yan para ipakalat yung ebanghelyo. So, kung tingin mo, malayo ka na sa Panginoon, di ka na nakapagbigay ng offering, start anew. Start fresh. Wala namang masama na magsimula ka uli. Kung dati, sobrang faithful mo mabigay ng offering, tapos bigla kang nahiya, o ituloy mo na uli ngayon. Ibalik mo na dati. Nagawa mo kang tumigil eh. Ibalik mo na uli ngayon. Start anew. Sabi ng Bible, return unto me. Anong kasunod? And I will return unto you. Jesus is saying that just like the shrewd manager who made friends he could count on later, you need to use some of your money to make eternal friends that you will have forever, a friend in heaven forever. And you will welcome you when you get there. He's not saying you can buy your way into heaven because you can't. Jesus has already paid the price on the cross. Nagbayad na yung Panginoon. Hindi mo pwedeng bilhin yung papunta mo sa langit kasi nagbayad na yung Panginoon. Salvation is free gift by grace. Jesus is telling you to use your money to build friendships that you're going to go on and on for eternity. When you use your money to help other people meet Jesus, when you make your friends for eternity, you gain friends for eternity. One day, you're going to die. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo, kung hindi man tayo mamamatay, ma-rapture. Imagine that when you get to heaven, there are 100 people standing at the entrance, clapping and cheering you and saying, inaantay ka namin. Pagdating mo ba sa langit, sino mag-aantay sa'yo? May mga natulungan ka ba? May mga na-save ba dahil sa'yo? We're your friends for life, no eternity, because we're in debt to you. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, maganda na kayong talikuran yung buhay nyo na puno ng kasalanan before. Yung mga kasama nyo, gumagawa ng kasalanan. Kasi dalhin nyo na lang sila sa simbahan. At doon yung relationship nyo, yung maling pagsasama, lahat yan, maiiwan dito sa lupa eh. Lahat tayo, kung save ka na, if you repented from your sins, if you believe in Jesus Christ and you've accepted Him as your personal Lord and Savior, akit ka sa langit. And there, you're going to spend your eternity. If you hadn't used your money the way that we wouldn't have heard how to get to heaven, are you using your money for that kind of thing? When you buy a Bible and you give it to somebody who doesn't have one, you've stored up treasure in heaven. When you support our mission program that shares the good news around the world, you have stored up treasure in heaven. When you help build a church, you have stored up treasure in heaven. That is the highest and best use of your money. Kaya alam niyo si Pastor Joey,
Pag nakakakuha siya ng pera, ang lagi niyang iniisip, paano ko 'to i-offering? Saan ko 'to i-offering? Saan ko 'to maitutulong? Ano yung kailangan kong gawin para makatulong? Saan ko 'to gagamitin para makatulong ako sa ministry? You can take it with you, but you can send it on ahead by investing in people who are going to heaven. How are you going to spend your eternity in heaven? Marami ka na bang eternal friends? Marami ka na bang natulungan? Basahin lang natin uli yung Malakay chapter 3, verse 7 to 10. 7 to 11 na lang. Malakay chapter 3, verse 7 to 11. Even though from the days of your fathers ye are gone, away from my ordinances, and have not kept them, return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But we say, wherein we have robbed thee, in tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even with the whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not give you, I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time into field, saith the Lord of hosts. Do you want God to bless you? Start now. Huwag mo nang kalimutan, huwag mo nang alalahanin yung nakaraan. Huwag mo nang isipin, ay, hindi, marami akong utang sa Panginoon, di ko nabigay itong mga ganito. Start now. Return to God, and He will return to you. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, magtiwala ka sa Panginoon. Return to God now. Let's all stand up, please, and let's pray. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin upang kami makalapit sa inyo, makapag-aral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, as Christians. Kung malayo man kami sa inyo, kung lumayo man kami, ang puso namin lumayo sa inyo, ang puso namin hindi namin nagawa ng tama, lumalayo kami sa giving, sa soul winning, sa Bible study, sa church attendance, sa Bible reading, sa pag-aalaga kay Pastor Joey. Bumalik lang po kami. Huwag po kami matakot bumalik. We will return unto you. Katulad ng pangako mo, and you will return to us. All the glory belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kung nais yung mag-recommit sa buhay nyo, lumapit uli kayo sa Panginoon. The altar is open. Ask God for forgiveness for the things that you've done, for taking one step away from God. Go back to God and He will go back to you. The altar is now open. You can now pray.